Isang perpektong pagsasama at pagmamahalan sa isa't isa. Iyan ang madalas na nakikita ng kanilang mga followers sa kanilang social media. Sila ay kinaiingitan ng ilan sa animo isang mala-fairy tale na love story, ngunit ang totoo, ang tamis na nakikita sa kanilang pagsasama ay isang pagpapanggap na lamang, at ang kanilang pagtitinginan at pag-iibigan ay nauwi sa isang karahasan, kung saan ang isa sa kanila ay hinarap si kamatayan. Taong 2021, si Ana Marie ay nakitang wala ng buhay kasama ng isang lalaki sa tinitirahang apartment sa city ng San Diego sa California. Si Ana kasama ng lalaki ay parehong may tama ng baril, at ang itinuturong dahilan ng kanilang kamatayan ay ang asawa ni Ana na si Ali Abulaban. Ano ang nagtula kay Ali para paslangin ang asawa? At sino ang lalaki na kasama ni Ana sa apartment nila? Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Ali at Ana Abulaban. Tinagurian na America's finest city, ang San Diego na matatagpuan sa baybayin ng Southern California ay kilala sa banayad nitong klima, malalawak na dalampasigan at downtown neighborhood kung saan matatagpuan ang iba't ibang klase ng businesses tulad ng mga clubs, rooftop bars at live music venues. Mayroon din dito mga luxury high-rise apartments, at isa sa mga apartments na ito ay naroon ang pamilya Abulaban. Ipinanganak noong 1993 sa Okinawa, Japan, si Ana kasama ng kanyang mga magulang na pareho mga Pilipino ay doon na nanirahan. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa isang US military base doon, at nang siya ay nakatapos ng high school ay nagtapos naman ng isang degree sa Technological University of the Philippines. Ayon sa mga kakilala at kaibigan, si Ana ay isang charming, matalino at down-to-earth na tao. Ayon sa kanyang best friend na si Casey, si Ana ay isang kind at loving na kaibigan. Sa kanyang taglay na kagandahan at magagandang katangian, sigurado na magiging maganda ang kanyang kinabukasan. Isang bright future ang sa kanya ay nakaabang, hanggang sa nakilala niya si Ali Abulaban. Si Ali ay isang gwapong US soldier na nakadistino doon sa pinagtatrabahuhang US military base ng ama ni Ana. Ipinanganak noong 1992 sa New York sa Palestina ng mga magulang. Si Ali simulat sa pool ng kanyang kabataan ay nangarap na maging isang entertainer. Sa edad na 14, siya ay naging isang singer ng isang banda bago siya napunta sa Japan at nagtrabaho sa army, kung saan niya nakita at nakilala si Ana. Ang 22 years old na si Ali ay agad na nahumaling sa ganda ni Ana, kaya hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at agad na sinuyo ang dalaga. Si Ana naman ay tinamaan din ng kanyang kagwapuhan, at matapos ng kanilang whirlwind romance, sila ay nagpakasal taong 2015. Matapos na sila ay nagpakasal, ang dalawa ay tumungo at nanirahan naman sa Virginia, ang lugar kung saan lumaki si Ali. Isang taon matapos ng kanilang pag-iisang dibdib, nang isinilang naman ang kanilang anak na si Amara. Si Ali bilang may pangarap na maging isang entertainer ay sinubukan na gumawa ng kanyang musika at kumanta, at naging libangan din ang pag-upload ng comedy skits at celebrity impersonation videos. Siya ay gumawa ng impersonation videos na inia-upload niya sa kanyang mga social media accounts gamit ang alias na Gene Kid. At bilang siya ay may natural na talento sa pagiging isang comedian, hindi din nagtagal at siya ay nakakuha ng maraming followers na tuwang-tuwa sa kanyang mga videos. Ang ilan sa kanyang mga parodies ay base sa kanyang paboritong mga characters tulad ni Tony Montana, galing sa 1983 movie na Scarface.
Meron din siyang video tungkol sa isang video game na Skyrim kung saan iyon ay umali din ng maraming followers. Taong 2019, isa sa kanyang video ay nag-viral dahilan para ang kanyang mga followers ay mas higit na dumami, partikular sa kanyang TikTok account na halos umabot na sa 1 million followers. Sa kanyang mga videos, si Ana ay malimit din na makita kung saan siya ay gumawa din ng kanyang sariling content sa Instagram na agad din namang nakakuha ng 11K followers. Sa natamo na kasikatan, naroon pa din ang pagnanais ni Ali na matupad ang kanyang American Dream at para iyon ay magkaroon ng liwanag. Ang tanging nakikita niyang hadlang ay ang kanyang distansya sa Hollywood. Sa kanyang tantya, ang isang malaking hakbang para sa pangarap na kasikatan ay nasa California. Kaya February taong 2021, ang pamilya Abulaban ay nagtungo sa kanluran kung saan nakaabang ang katanyagan at trahedya. Sa kanilang kinita bilang mga influencer sa social media, sina Ali at Ana ay nakabili ng isang apartment sa Espire San Diego Complex, isang luxury high-rise na matatagpuan sa gitna ng lungsod. Sila ay patuloy na nag-post ng mga video sa kanilang social media accounts na nagpapakita ng kanilang masayang relasyon. Ang kanilang 5 taong gulang na anak na si Amara ay madalas din na parte ng kanilang mga videos na nakadagdag sa ganda ng kanilang imahe bilang masaya at buong pamilya. Pero syempre, walang ganon. Hindi lahat ng nakikita sa social media ay totoo at ang kanilang pinapakita online ay malayo sa kanilang katotohanan. Ang kanilang tunay na relasyon ay hindi kaila sa kanilang malalapit na kakilala. Meron sila malayong katangian sa isa't isa. Si Ali ay isang loner, habang si Ana naman ay isang social butterfly at madaling makipagkaibigan. Si Ali sa kanilang paningin ay snobbish, samantalang si Ana naman ay described as sweet. Si Ali ay kanilang nakita bilang isang manipulative control freak na sa kanyang asawa na si Ana ay may pagka-possessive. Ayon sa mga kakilala, sa ilang bilang na pagkakataon na kasama ni Ana ang mga kaibigan, si Ali ay madalas na i-text o tawagan ang asawa. Dahil dito ang mga kaibigan ay tila on wonder kung mayroong something sa relasyon ng dalawa. Sa patuloy na paglabo ng relasyong Ali at Ana, ang dalawa ay patuloy pa din ang pag-upload ng mga videos na isa na lamang ilusyon para itago ang kanilang tunay na relasyon. Sa taglay na ganda at karisma ni Ana, si Ali ay naging possessive. Ayon sa pinsan ni Ali na si Louis, sa nakitang pag-usbong ng social life ni Ana, si Ali ay nakaramdam ng matinding pagsiselos. Ayon kay Ali, si Ana daw ay madalas na pumunta sa party kasama ng mga kaibigan nang hindi siya kasama. Marahil ang dahilan dito ay dahil si Ali ay isang loner at obviously hindi din siya gusto na makasama o makadaupang palad ng mga kaibigan ni Ana. Ayon sa best friend ni Ana na si Casey, sa pakikipag-usap kay Ali, madalas na si Ali ay pabida at palaging sumasabat o pinuputol ang kanilang mga usapan. Palagi din itong pinagyayabang ang kanyang success sa social media at higit sa lahat, medyo disturbing sa kanila na si Ali ay palaging may dala na baril saan man siya pumunta. Ayon sa pinsan ni Ali na si Louis, sa ilang beses na pag-obserba niya sa relasyong Ali at Ana, nakita niya ang abusive na treatment ni Ali sa asawa. Ang mga video skits ni Ali ay unti-unti na ding naging agresibo. Si Ali ay nagsimula na din na gumamit ng droga. Sa kanyang isang Instagram live, si Ali na halatang lasing ay kumuha ng isang bag ng cocaine at sinimulan na iyon ay singhutin. Bilang isang comedian, sa una ang akala ng kanyang mga followers, isa lamang iyong parte ng kanyang joke hanggang sa na-realize ng mga ito na tunay na pala ang pagsinghot ng droga. Isang apology video ang kanyang in-upload ng sumunod na araw kung saan sinabi niya na iyon ang una niyang pagkakataon na gumamit at todo explain pa ng panganib na dulot ng paggamit. Sa video ay sinabi din niya kung gaano niya kamahal ang kanyang asawa at ang pagkadisgusto niya sa mga kaibigan nito. At sinabi pa
na ang mga kaibigan ni Ana ay may potensyal na magdala ng lalaki sa kanilang bahay para mangaliwa sa kanilang asawa. Dumating sa punto na si Ali ay naging komportable na sa paggamit ng droga. May isang pagkakataon, habang siya ay nasa isang bar kasama ng kanyang pinsan, isang bag ng cocaine ang kanyang inilabas at ipinatong sa kanilang table. Si Ali ay pinagsabihan ng kanyang pinsan at sinabihan din na maaari sila doon na mapalabas, kung saan ang sagot naman ni Ali ay walang sino man ang maaari na gumalaw sa kanya. Pwede niyang gawin kung ano ang gusto niya dahil siya ay si Gene Kid. Dala ng kanyang kasikatan, siya ay feeling privileged at untouchable at kasama ng droga at alak, haluan ng kanyang pabago-bago na temper, iyon ay papunta sa isang disaster. October 2021, si Ana ay pumunta sa isang kalapit na apartment para humiling sa mga residente doon na tumawag sa 911. Ayon kay Ana, siya ay tinulak ng kanyang asawa sa harapan pa ng anak nila. Si Ali ay naglabas din ng baril at pinakita pa sa anak nila kung paano iyon hawakan. Sinabi pa ni Ana na kinuha ni Ali ang kanyang phone kaya hindi siya makatawag sa 911 dahilan ng kanyang paghingi ng tulong sa kanila. Sa oras na dumating ang mga pulis, ang sitwasyon ay medyo lumamig na at si Ali ay nagawa din na explain ang kanyang side. Sa huli, si Ali ay pinahintulutan na manatili sa kanilang bahay kahit na siya ay nagwagayway ng baril sa harap ng kanilang anak. May isang pagkakataon sa kanyang live video, isang galit na si Ali ang napanood ng kanyang mga followers. Walang kapantay na verbal abuse ang inabot ni Ana galing kay Ali na palaging sinasabi na mahal siya. Talk to me. I'll bring you to San Diego for what? So you can run to your friends? You're not even an American citizen. I brought you to this goddamn country. Name one man that would do that shit for you, bitch. Women, man. Ungrateful. Sa mga nangyari, October 18, 2021, si Ana ay sinabihan si Ali na mag-move out na ng kanilang apartment. Siya ay nag-file din ng divorce at restraining order laban sa asawa na si Ali. Sa parte naman ni Ali, isang sorpresa sa lahat na siya ay sumunod sa gusto ni Ana. Tinanggap niya ang gustong diborsyo ni Ana at nag-move out sa apartment. Siya ay lumipat sa isang katabing hotel at doon tumira habang hinihintay ang kanilang divorce proceeding. Si Ali sa kanilang paghihiwalay ay mas lalong nalulong sa kanyang bisyo. Sa kanyang isang live stream sa Instagram, habang nagdadrive at umiinom, sinabi niya na kung mayroong sexy na babae na nanonood sa kanya, feel free na i-message siya. Madalas din ang kanyang pagtawag sa cellphone ni Ana, na kadalasan naman ay hindi sinasagot ni Ana. Sa hindi pagsagot na ito, ang tinatawagan naman ni Ali ay ang mga kaibigan ni Ana. At ang palaging tanong ay nasaan si Ana, ano ang ginagawa ni Ana, at kung bakit hindi nito sinasagot ang mga tawag niya. Sinabihan siya ng mga kaibigan ni Ana na magbigay ng space sa kanilang relasyon at unti-unting mag-move on. Ngunit si Ali ay walang balak na gawin yun. Ayon sa pinsan ni Ali na si Louis, si Ali ay in denial sa nalalapit na paghihiwalay. Si Ali ay higit na naging obsessed kay Ana at tila unti-unti na nawawala sa katinuan sa hiwalayan na nakaabang. Sinubukan ni Luis na sabihan ang pinsan na mag-move on at sinabi pa na makakahanap din si Ali ng iba. Ngunit ayon kay Ali, si Ana lang ang pinakamamahal niya at ang kanyang nag-iisa. Gagawin ni Ali ang kahit na ano, bumalik lamang sa kanya ang kanyang asawa. October 21, 3 araw matapos na mag-move out si Ali, siya ay bumalik sa kanilang apartment. Lingid kay Ana, si Ali ay mayroong duplicate key at iyon ang kanyang ginamit para makapasok sa apartment habang si Ana ay wala sa bahay at ang kanilang anak ay nasa eskwelahan. Ang ginawa niya doon ay sinira ang bahay na kanilang dating pinagsaluhan. Bago umalis, siya ay nag-install ng isang spyware sa iPad na kanilang anak kung saan maaari niyang marinig ang konversasyon sa loob ng bahay na yon.
Matapos nun, ay tinawagan niya si Ana para ipaalam ang kanyang pagbisita. Obviously, ginawa niya yun para takutin ang dating asawa. Sa ginawang pagtrespass ni Ali, si Ana ay inimbitahan ng kaibigan na si Rayburn Cadenas Baron. Si Rayburn ay tubong San Diego at ayon sa mga kakilala ay isang family-oriented na person. Siya ay isang kaibigan na laging handa para tumulong at maaari na ng araw na yun bilang si Ali ay mayroong sariling susi sa apartment at hindi alam ni Ana kung ano ang kanyang dadatnan pag-uwi. Siya ay inimbitahan ni Ana para humingi ng tulong at bilang isa na ding proteksyon. Ang pagpunta doon ni Rayburn ay isa palang maling desisyon dahil ito ang nagsilbing huling PC para sumabog ang wala na sa katinuan na si Ali. Sa pamamagitan ng app na naka-install sa iPad ng anak, ay narinig agad ni Ali ang pagdating ni Ana at Rayburn sa apartment. Narinig niya ang pag-uusap at pagtatawanan ng dalawa. Hindi niya alam kung kaninong boses ang kausap at katawanan ni Ana, pero ang tanging sigurado siya, ang boses na kanyang naririnig ay galing sa isang lalaki. Dala ng galit at selos, si Ali ay agad na pumunta sa apartment. Sa kanyang pagpunta ay kung ano-anong bagay ang pumasok sa isip niya. Pagbukas niya ng pinto, ay nakita niya sina Ana at Rayburn na nakaupo sa couch at nag-uusap. Si Ali ay lumapit sa dalawa at agad na nagpaputok ng baril kung saan si Rayburn ay tinamaan ng 3 beses at si Ana naman ay nagtamo ng lethal shot sa mukha. Matapos ng pamamaril, si Ali ay sinundo naman ng anak na si Amara sa eskwelahan at ipinaliwanag sa anak na hindi na makakarating ang mami nito dahil nasaktan niya si Ana. Siya ay tumawag naman sa kanyang ina at umamin sa nagawang kasalanan. Lagpas 3:00 ng hapon, nang siya ay tumawag ng 911 para i-report na natagpuan niya ang kanyang asawa at kaibigan nito sa kanilang apartment na nabaril at wala ng mga buhay. At ipinagdiinan pa na siya ay walang kinalaman o pananagutan sa pagkamatay ng dalawa. Matapos ng halos 1 oras, ang mga otoridad ay inaresto si Ali matapos na itrack ang kanyang lokasyon. Sa pamamagitan ng security cameras, nalaman ng mga otoridad na si Ali ay nasa apartment ng oras na nangyari ang krimen. Sila ay nakakuha din ng recorded telephone conversation kung saan ay inamin ni Ali ang nagawang krimen sa kanyang ina. Sa kabila ng mga ebidensya na ito, si Ali ay matigas pa din ang ulo at todo tanggi ng kanyang kinalaman sa krimen at binali pa ang ibang mga detalye para siya ay kaawaan. Sa kanyang bersyon ng pangyayari, sinabi ni Ali na nang pumasok siya sa apartment ay nadatnan niya sina Ana at Rayburn na naghahalikan. Nagdilim ang kanyang paningin, kaya ang dalawa ay nagawa niyang barilin. Ang kanyang bersyon ay maaring katanggap-tanggap sa iba bilang isang crime of passion, dala ng nasaksihang kataksilan. Ngunit ang kaalaman na siya ay may dala ng baril nang pumunta sa apartment ay nagdulot ng pagdududa na ang kanyang nagawa ay dala lamang ng pagdilim ng kanyang paningin. Si Ali ay hindi din sinabi sa mga otoridad na sila ni Ana ay nasa proseso na ng pagdidiborsyo kung saan si Ana ay malaya na at maaari na makipag-date na sa iba. Ayon din kay Ali, si Ana ay nagawa din na siya ay pagtaksila noong sila ay nagsasama pa. Ngunit ayon naman sa mga kaibigan ni Ana, si Ali ang totoong gumawa ng kataksilan sa kanilang dalawa. Ayon sa kaibigan ni Ana, simula nang sumikat si Ali bilang si Gin Kid, ay kung sino-sinong babae na ang nagawa nitong ikama. Si Ana ay nagkaroon ng suspisyon tungkol doon, ngunit sinubukan pa nito na ayusin pa ang kanilang relasyon hanggang dumating sa punto na hindi na ito maaayos pa. Si Ali ay sinampahan ng kasong 2 counts of first-degree murder na maaring masentensyahan ng death penalty kung saan siya ay nag-plead ng not guilty. Sa kanyang pre-trial hearings, madalas na sinisigawan niya ang mga witnesses habang kwinikwento ng mga ito ang mga pangyayari ng araw ng krimen. Isang detective ang nagbigay ng espekulasyon na sina Ana at Rayburn ay maaaring may relasyon
kung saan si Ali ay todo iyak pa at todo explain na ang kanyang nagawa ay dala lamang ng init ng pagkakataon at nagawa niya din yon para protektahan ang kanyang karangalan. Pinagdiinan niya na naabutan niya na naghahalikan ang dalawa, ngunit may isang pagkakataon na sinabi din niya na naabutan na niyang wala ng buhay ang dalawa. Sa patuloy na investigasyon, nalaman ng mga otoridad na ang pulisya ay may record kung saan 9 na beses na palang nakapunta ang mga officer sa apartment ng dalawa between July at October ng 2021. Sa bawat pagkakataon na ito, ang hindi pagkakaunawaan ay naayos din naman at walang ginawang pag-aresto. Ang kanyang trial ay nakatakdang magsimula January 2024. Ayon sa pamilya ni Ali, siya ay binago ng kanyang katanyagan. Siya ay naging insecure na tao at ang social media ang nagbigay sa kanya ng fake reality para takasan ang insecurity na yon. Sa kanyang katanyagan, inisip niya na mas nakalalamang at nakaaangat siya sa iba, dahilan para kanyang isipin na kaya niyang gawin o takasan ang anumang bagay. Para naman sa best friend ni Ana, si Ali ay isang masamang tao na talaga. Sa huli, nasa hurado ang pagpapasya. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po.